Ano na mga beshiwap, ito na ang part 2 ng aming gala sa Binondo. Diga nagpahinga kami sa hotel ng ilang oras at pagkatapos ay bumaba na din kami para makapag food trip na ulit. Pagkakahirap naman sadyang magdesisyon kung anong aming uunahin pero hindi din nagtagal at nakapili na din kami. Dini sa Fudao by Imens, bumili kami ng kanilang noodles sa tig 200 pesos. Putok na putok sa sahog tulad ng dim sum, beef, saka yung bilog-bilog na nilalagay sa hot pot. Halos hindi na makita ang noodles. Medyo malayo ang napwestuhan namin kaya to go na namin in order. Solid to mga beshiwap, lalo na ang kanilang sabaw. Para sa mga mahilig tulad ko at kahit sa hindi mahihilig sa sabaw tulad ni Papa P, talagang hindi nyo dapat to palagpasin. Napaka-rich ng flavor, tagos hanggang kaluluwa. Kalasa to ng mga noodles na nasubukan ko na sa Malaysia at saka sa Macau. For some reason, napukaw naman itong Master Tan Fried Chicken ang aking atensyon at syempre game naman si Papa P na subukan. Mabuti na lang hindi niya ako tinanggihan dahil napakasarap ng pritong manok na to guys. Para kaya kong umubos ng isang buo nito eh. Nag-melon juice pala kami na 100 pesos para sa panulak, tapos isang hinga lang at naghimagas kami ng ring cheesecake na presyong 110 pesos. Favorite ko pala yung cheesecake. For me, kayang tapatan nito ang New York cheesecake sa SB. Nagpahughog lang kami ng konti sa paggala sa Lucky Chinatown Mall at pagbalik namin sa hotel, bukas pa ang bar kaya nang may chance ay nagmauntian kami. Dapat nga isang order lang kaso napasarap kami ng paglalaro at saka kwentuhan ni Papa P. Pinag-usapan lang naman talaga namin kung magkano nang nagastos at kung makakauwi pa kami. Anyways, 2 PM to 10 PM lang open ang lounge bar at sa loob ng 30 minutes nakapag 2 rounds kami. Ang drinks pala nila ranges from 120 to 250 pesos. Kinabukasan sinilip namin ang kanilang fitness area. Free access to kasama sa booking pero nandito tayo para kumain kaya bumaba na kami sa restaurant para sa aming buffet breakfast. 350 pesos per head lang ang pinataka nito kapag nakabook na kasama ang room. Kapag hindi naman ay 450 pesos per head. Meron sila from light food tulad ng toast at salad to heavy breakfast like fried rice, tocino at egg. Syempre Pinoy tayo kaya hindi pwedeng hindi heavy ang breakfast. May soup at fruits din. Kumpleto talaga kaya sobrang sulit. At bago umuwi, sumilip muna ulit kami sa Hawker Street dahil bukas din pala sila sa umaga. Sinubukan namin itong Taiwan fried bao na sobrang napakasarap din pala. Kakaiba at panalo talaga ang mga matitikman nyo dito mga beshiwap. Medyo common naman itong Japanese skewers sa mga food bazaar pero first time naming masubukan dito. Bacon wrapped hotdog na 135 pesos at beef skewers na 85 ang aming sinubukan. Parehong masarap lalo na yung beef kasi napakalambot, halos matunaw sa bibig sa sobrang lambot guys. Tapos nag-shake lang kami na tig 100 pesos para panulak. Finally, dumaan din muna kami ng Chinatown Museum na nasa loob lang ng Lucky Chinatown Mall. May shortcut pala dito from our hotel. And our last stop of course ay itong Engbitin kung saan makakabili ng napakaraming Chinese delicacies na perfect pampasalubong. Pero ang hindi nyo dapat kalimutang bilhin dito bukod sa hopia ay itong patatim nila na binaon na lang namin. Total hindi na kami nakapag-lunch sa sobrang kabusugan. At yun ang napakasarap naming food trip sa Binondo mga beshiwap na kahit nag-overnight na ay bitin na bitin pa rin. Don't forget to follow para updated kayo lagi sa aming latest gala at food trip.